Okay, so topic, LCM, least common multiple, or finding the LCM using prime factorization method. So, prime factorization, we need to use the factor tree method to get the prime factor of A, B, and C. Okay, so let's start with letter A. So, letter A, we have 15 and 20. So, kunin natin yung prime factor ng 15 and 20. So, papakita ko lang ha. So, yung 15, alam ko na kagad na 3 times 5 yan. Okay, so dahil meron tayong bagong viewers dito, so susulat ko na rin. So, ang nangyari dito, mag-iisip tayo ng dalawang number na kapag pinag-times, ang sagot ay 15. So, ang naisip natin ay 3 times 5, which is, itong dalawang number na to ay prime number or prime factor. Okay, next, punta naman tayo sa 20. So, yung 20 ay, ang factors ng 20 ay pwedeng 2 times 10. Then, yung 2, yung prime number, kaya yung 10, kukunin pa natin yung factors ng 10. So, ang factors ng 10 ay 2 times 5. Ayan. So, yung 2 tsaka 5 ay prime factor. So, susulat natin siya dito. So, dapat, yung 5, itatapat natin siya sa 5. At yung dalawang 2 dito ng 20, dito siya nakalagay. Okay, so, ayan, pwede na natin lahat i-bring down. So, dito pala sa LCM, i-bring down natin lahat ng factor. So, magiging 3, bring down 5, bring down 2, bring down 2. So, equals, so 3 times 5, 15, times 2, 30, times 2, 60. So, ang sagot sa number 1 is 60. Okay, so ganun lang siya. Purahin natin. Sagot sa number 1 ay 60. Next, LCM is 60. Punta naman tayo sa 8 and 32. Okay. So, kung sanay na kayo sa prime factor, pwede naman to. Kasi ito alam ko na tatlong 2 yan, yung 8. So, that is 2 times 2 times 2. Yan yung prime factor ng 8. Pero paano natin nakuha yung tatlong 2? So, ganito yan. 8, factors ng 8 ay 4 times 2. Bilugan yung 2 kasi prime number. And 4 times, ang factor ng 4 ay 2 times 2. So, 1, 2, 3. Ito yun. 1, 2, 3. Pagdating naman dito sa 32, ayan. Ang naisip ko ay 8 times 4. Then yung 4, may factors na dalawang 2. At yung 8, 4, 2. At yung 4 ay dalawang 2. So, ilang 2 lahat? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Usog natin to. Okay. So, bring down natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5. So, 2, 1, 2, 3, 4, 5 equals 2, 4, 8, 16, 32. So, ang LCM sa number 2 ay 32. So, ganyan yun. So, ang shortcut dito, kapag kukuha kayo ng LCM, dapat si higher number or greater number ay divisible ng lower number. So, kapag ganon, halimbawa 32, divisible siya sa 8, automatic,
ang LCM niyan ay yung higher number. Okay? Kapag dalawa lang naman yung given. Kuha. Yan. So, 32, divisible siya sa 8, kaya 32 na ang ilalagay doon. Okay. Next, punta tayo sa letter C. Okay. So, dito, tatlo. 7, 8, and 14. So, alam natin na yung 7 ay prime number. So, wala na siyang ibang factors, kundi 1. 7 times 1. Pero hindi ko na nga nilalagay yung 1 as factor. Next, yung 8, alam na natin na tatlong to yan. Ilalagay ko dito yung 2, hindi katapat sa, ilalagay ako ng space dyan. 2 times 2 times 2. Okay? While yung 14, meron siyang dalawang factor which is 2 times 7. At parehas silang prime number. So, 7 times 2, ayan. So, bring down natin lahat na magkaka-align. So, yung LCM equals 7 times 2 times 2 times 2 equals, solve natin dito. 7 times 2, 14 times 2, 28 times 2, 56. So, ang sagot dito ay LCM equals 56. So, yan yung finding the LCM using prime factorization. So, wala siyang pinagkaiba sa nauna nating example, which is listing method. Hindi nagbago yung LCM. Iba nga lang yung method, pero ganun pa rin yung LCM. Okay, so sa prime factorization, laging tatandaan, kunin yung prime factor gamit yung factor tree method. Then, dito kayo mag-ingat sa pagsusulat ng sagot. Dapat, ang magkakatapat yung magkaparehas. Kung wala siyang kaparehas, ihiwalay natin. Gaya nito, itong 7, may kaparehas, kaya itatapat natin si 7. Itong 2 na to, walang kaparehas, pati yan, nakaganyan siya. Then, dito sa LCM, lahat ng factor ay binibring down. Then, sa dulo, 7 times 2 times 2 times 2 is 56. So, yun lang yung LCM, greatest common factor.